Heto guys, sa mga buhay ng mga taga-barangay Kasili ngayon, kundi isara. Kasi sino naman yung mga magiging customers mo dyan kung walang dadaan at papasok. Heto ngayon yung kaganapan dito sa aming lugar. Tahimik na tahimik ang kalsada. Sa pulang pigilan nilang dumaan yung mga papuntang Tagaytay. Heto ngayon ang sistema. Ultimo nga mga may kainan, bagsak ang ekonomiya. So, kahit paano naman nakaka-relax din. Biruin nyo naman, ngayon lang uli kami nakaranas ng katahimikan ng kalsada. At wala kang ibang maririnig kundi lakas ng huni ng hangin at saka yung mga paspas ng mga dahon. Alala ko tuloy bigla, nung kapanahon ng hindi pa develop tong lugar namin. Wala kang maririnig kundi huni ng mga kuliglig, huni ng mga ibon, saka ang makikita mo halos mga matatandang puno at mga nagagandahang halaman. Parang bumabalik sa ating isipan yung pagiging tahimik nung araw dito sa aming lugar. Kahit paano may ibang pakiramdam, bigla mong maaalala yung araw na talagang tahimik na tahimik itong aming lugar. Bumalik bigla sa aking alaala yung sabi nun ng aming mga ninuno na itong Barangay Kasili. Nung dumating dito ay homestead na homestead yung lugar. Dami nga rin noon dati ng mga baboy damo. Tapos napapunta rito ang mga ninuno namin ay 1910 dahil 1911 pumutok nga yung Bulkan Taal. Kasi halos na mga nakatira dito ay tubong mga Batanggenyo. Sa totoo lang po itong Barangay Kasili ay nireward ng DAR sa mga magsasaka. Kasalukuyan may mga papel po na pinahahawakan at ito ay nagkameron ng mga titulo. Kaya nga nagkameron ng mga kanya-kanyang negosyo na yung mga tao dito dahil masasabi nang yung lupang mga tinitirikan ng mga tao dito sa Barangay Kasili ay talagang mga taong nakatira dito yung mga nagmamay-ari. Wala lang, naikwento ko lang kasi parang bumalik sa aking alaala nung biglang sarhantong ang daan tapos bihira na yung pinaakyat. Parang bigla akong naalala yung katahimikan nung araw dito sa aming barangay. Pero nung ma-develop yung aming lugar, naging maganda naman kasi halos lahat ng mga taong nakatira, nagkameron ng mga hanap buhay. Yun nga lang, hindi sa pagsasaka. Dati kasi ang mga tao dito sa amin, halos mga pagsasaka yung hinap buhay. Ngayon, nung mag-develop yung aming lugar, ay sari-sari negosyo na yung natutunan ng mga tao. Dali ang kumita ng pera, hindi katulad noon na talagang papapawis ng gusto sa galing sa pagsasaka para lang may mapakain sa pamilya. Sa pool na magkameron ng mga negosyo yung mga tao, may mga anak, mga nakatapos ng pag-aaral, nagkameron ng mga magagandang trabaho. Pero yung katahimikan noon, hindi ko ipagpapalit. Oo nga't napakahirap ng buhay noon. Pero nakakasiguro ka naman, sama-sama kayong palagi ng iyong pamilya.